Okay, sige po, pasok po muna tayo sa loob. Tingnan natin kung ano na po yung activity. Okay, so ayan na po yung complete. Wala na po totally yung pinaka-part ng bubong. Yung musmi. Okay, hello! Magandang araw po mga ka-neighbors at magandang araw po sa ating lahat. For today, ayan, meron po kaming bagong project na i-share namin sa inyo maya-maya. But before anything else, I thank you po muna ulit sa pag-follow nyo at sa pag-support nyo sa channel namin. At doon sa mga napapadaan, salamat din po sa chance na naibigay nyo para ma-share namin yung mga contents ng videos namin. At sana po ay nagugustuhan nyo. Please don't forget to like and subscribe na rin po sa aming 6421 TV. Okay, sige po, proceed na po tayo. At ito na nga po yung project na sinasabi ko sa inyo na gagawin ng team ng husband ko. Bali, magpapalit po ng bubong from old design ng bubong at old materials. Lahat po syempre papalitan. Yung materials, pati yung pagkaka-design ay mababago. At yan po ang aabangan nyo sa videos namin. Okay, sige po, pasok po muna tayo sa loob. Tingnan natin kung ano na po yung activity ng grupo doon sa loob. Medyo umuulan-ulan po kasi paminsan-minsan. Kaya mas safe po na sa loob muna gumawa. Kaya yung pagbabaklas ng kisame, yung inuna, bago yung bubong na yung pinaka-roofing niya talaga. Kung titingnan natin itong mga binabaklas na kahoy, na parang napakagaganda pa eh. Meron nang magaganda pa talaga, kaya lang meron nang may mga bukbuk, merong anay. Ayan, katunayan nyo, kita nyo, napakaraming mga dumi na nakita doon sa taas. Sa bagay, sa ilang panahon na rin naman, matagal ng panahon na naisip yun, kasi natutulungan na ng tubig, kaya nagagapok na yung mga kahoy. Kaya nga kung nagpapagawa tayo ng bahay, syempre manghihinayang tayo doon sa mga materials na nakita natin maganda pa, pero yun nga ang ina-advise ng manggagawa, kasi nga pag sinangkapan natin yung lumang halimbawa kahoy, hindi natin sigurado kung wala ba siyang tangay na bukbok o anay na pwedeng ikasira pa uli nung ipapagawa nating bahay. Kaya mas advisable talaga na kapag nagpagawa ka ay palit lahat para sigurado na tatagal yung ating ipapagawa syempre ng bahay. So ngayon, eto na yung activity nila sa bubong. Kahapon, natapos yung pagtanggal ng mga kisame. Tsaka yung mga kahoy nung pinagkakabitan ng kisame. So ngayon, eto na sila sa pagtanggal ng bubong. Nag-start sila sa terrace. Ay, yan. Oh. So, sana ay maging maayos yung panahon para
tuloy-tuloy lang yung work. Kaya naglalagay sila syempre ng mga harness para safe naman ang kanilang pagtrabaho sa bubong. So ngayon, ito na po sa taas. Wala na. Konti na lang. Bali, dalawang side na lang. Yung isa dun sa kabilang side, kalahati. At saka ito isang maliit sa kabilang side. Na lang yung tatanggalin na bubong. Eto, dito sa bahaging ito, ako nakita nyo yung una nating ginawa. Yung una nating ginawa ay ginamitan natin ng manumanong pagpukpok ng martilyo, kabra, bareta, para magtanggal nung ating pinagpakuan ng bubong. Ngayon gumagamit na sila ng reciprocating saw para putol na lang sila ng putol nung kahoy. Mas madali yung naging proseso or yung nagiging proseso noong ating pagbabaklas. Halos sasaglit lang pong sasaglit lang siyang gayatin. After 3 days, ito na po ang ating resulta. Bali, matatapos na yung pagbaklas ng mga wood trusses. And soon, nagpa-deliver na po kasi kami kanina ng mga initial na gagamitin na mga materials. So, possibly bukas ay mag-start na po kami. Bale, ayan yung mga sample ng kahoy na pagkakahaba at pagkakabigat. Yan po yung mga sample nung binaklas doon sa taas, sa bubong. So, ayan na po. Kompleto na po yung pagkakabaklas ng mga kahoy doon sa taas. Kaya, soon, ang makikita nyo na po sa mga video namin ay syempre ay yung paglalagay na ng mga biga at paglalagay na po ng mga tubulars para doon sa ating gagawing bubong. At yan po ang makikita nyo sa mga susunod naming video. So, antabayanan nyo po. Okay, ayan po mga ka-neighbors at naibigay po namin yung update dito nga po sa aming bagong project. At soon, syempre, araw-araw makikita nyo yung step by step o yung progress ng aming project na ito. So, yun na lang po for today and salamat po sa inyong panonood.